Kabanata 111. Hoy, boss! Sa tingin mo ba ay matapang si Larry at ang grupo niya para tanggapin ang imbitasyon natin? Tanong ng isang kalbong lalaki na nakaupo sa harap ng isang may balbas na lalaki sa Mountain Villa. Ang lalaking balbas ay si Monte, ang pinuno ng Cedar Gang. Sa tabi nila ay nakatayo ang lalaking may isang mata mula noong nakaraang gabi, kasama ang ilang iba pang mga tao. At lahat sila ay itinuturing na pinaka-may mataas na posisyon na mga tao ng Cedar Gang. Malamig na ngumiti si Monte. Haha, nagpadala ako ng mga imbitasyon sa maraming mayayamang negosyante, at kung ang mga tao ng Draco Hall ay natatakot na pumunta, pagkatapos ay maaari mong itaya na ang balita ay kakalat na parang apoy. Kapag nangyari iyon, tiyak na pagtatawanan sila. Siyempre, sila ay pagtatawanan ng lahat ng pareho kung sila ay nagdala ng isang buong grupo ng mga tao. Mawawalan sila ng kanilang reputasyon sa pagkakaroon ng isang mahusay na salita sa akin kapag sila ay nakakatakot sa atin. Pagkatapos, nagpatuloy si Monte, pero kung kakaunti lang ang kasama nila, ngayon ay mamarkahan ang pagkamatay ni Larry Dune. Haha! Nang marinig iyon, sumimangot si One Eye. Pero sir, parehong mahusay naman lalaban sina Larry at Blade. Marami silang napatay na tao sa takbo ng kanilang buhay. Kung gagawin natin ang lahat at isa sa kanila ay makatakas, ito ay magbubunga ng gulo para sa atin. Ngumisi si Monte. Sa tingin mo ba lalaban ako sa isang laban na hindi ako kumpiyansa na mananalo? Una sa lahat, ako ay partikular na naghanda ng isang bote ng lason na alak para sa kanila, kaya wala tayong gagawin kung inumin nila ito. Pangalawa sa lahat, kahit na hindi sila umiinom ng anumang alak, mayroon pa rin tayong backup na plano. Nakipag-ugnayan kami sa isang puwersa sa Riverson, at sisiguraduhin nila na papatayin siya ng 7 o 8 lalaki, walang mangyayaring masama. Ang pinag-uusapan mo ba ay Blood Gang? Narinig ko na sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang, at mabilis silang nakahanap ng pag-unlad sa Riverson. Hindi sila gagawa ng mga bagay kung walang bagay para sa kanila. Nangako ka ba sa kanila? Nag-aalalang tanong ni One Eye sa isang tabi. Ang ikatlong bahagi ng ari-arian at teritoryo ng Draco Hall ay ibabahagi sa Blood Gang ayon sa desisyon mula sa aming mga negosasyon. Napangiti lang ng mapait si Monte. We have no choice. Draco Hall is no pushover, and our Cedar Gang can't handle them alone. Since the Emerald Cloud Gang will not lend hand and cooperate with us, they can kiss goodbye to maintaining a tripartite balance, he imp. Dahil naayos na nila ang kanilang higaan, hindi nila ako masisisi sa pagiging walang awa. Kapag nasira na natin ang Draco Gang, madali na nating masira ang Emerald Cloud Gang. Saglit na natahimik ang kalbo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Monte, maaasahan ba sila, boss? Wala sa mga taong mula sa Blood Gang ang mabubuting tao. Kung bibigyan natin sila ng napakaraming benepisyo, bibigyan lang natin sila ng puwang para umunlad sa Brookborn. Nag-aalala ako na baka hindi ito makabubuti para sa atin kung magkakaroon sila ng matatag na posisyon dito sa hinaharap. Naikuyom ni Monte ang kanyang mga kamao, tumayo, at sinabing may matigas na mukha. Ang kawalang awa ay nagdudulot ng katatagan. At saka, kapag naibagsak ko na si Draco Hall at ang Emerald Cloud Gang, ako na ang may huling say sa Brookborn. Hindi na ako kailangang maging magalang sa mga unang tier na pamilya, di ba? At para sa Blood Gang wala na tayong dapat ikatakot sa tapos na, bibigyan lang natin sila ng kaunting kapalit. I guess we'll go with your decision since you've already made up your mind. Whatever it is, we will na laging naniniwala sa iyo. Naikuyom ng kalbo ang kanyang mga kamao at nagkaroon ng walang awa na kinang sa kanyang mga mata. Si Monte, gayunpaman, ngumiti ng mapait. Hehe, ang inaalala ko lang ngayon ay si Larry at Blade ay mga duwag na walang lakas ng loob na pumunta dito. Haha. Sir, nandito na sila. Maraming sasakyan ang umaakyat sa bundok. Biglang tumakbo ang isa sa mga nakababatang miyembro ng Cedar Gang at nag-aalalang sinabi kay Monte. Nandito sila, sigurado ka bang sila iyon? Iilan lang ba ang sasakyan? Kumunot ang noo ni Monte at idinagdag, parang hindi tama iyon.
Ganyan ba talaga sila katapang na magdala ng ganoong kaunting tao kahit alam nilang napaka-tense ng relasyon natin sa kanila kamakailan? Inutusan ko ang 2 o 300 sa ating mga tao na magtago sa anino, at lahat ng pinakamalakas na lalaki natin ay nandito rin. Let's go, sabi ng kalbong lalaki pagkatapos ng ilang pag-iisip. Maghihintay kami sa labas ng villa. Marahil ay hindi dumating ng personal sina Larry at Blade ngunit nagpadala lamang sila ng ilang tao upang magbigay ng ilang mga regalo. Hindi siya tanga, kung tutuusin, at maghuhukay siya ng sarili niyang libingan kung dinala niya ang kakaunting tao dito. Tara na, ang mga mas mataas sa posisyon ay lumakad sa daan patungo sa mga gate ng villa. Dahil ang villa ay nasa kalahati ng bundok at mayroon lamang 100 patungo dito, madaling makita kung gaano karaming tao ang dinala ni Larry sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa mga tarangkahan. Kung si Larry ay nagdala ng ilang mga lalaki para sa isang pagtambang, ang kanilang tanging pagpipilian ay gawin ito sa kagubatan sa paanan ng bundok. Kung sakaling magkaroon ng laban, gayunpaman, malamang nahuli na para sa kanila na magmadali kahit na malaman nila ang tungkol dito. Nakaparada ang mga sasakyan sa open space para bumaba sina Larry, Blade, at iba pa kasama si Severin. Haha, at dito ako nag-aalala na baka matakot kang pumunta, dati kong kaibigan. I'm glad na makakapunta ka sa birthday party ni Kevin. Ang pagkakaroon mo rito ay magpapasaya sa aming villa. Tuwang-tuwa si Monte nang makita sina Larry at Blade na nagdadala ng napakaliit na bilang ng mga tao doon. Kahit na siya ay gumawa ng malawak na paghahanda upang patayin si Larry, tinansya niya na wala pang 10% ang posibilidad na dumalo sina Larry at Blade. Kaya naman nakakagulat na dumating sina Larry at Blade at kakaunti lang ang mga tao. Napatingin si Severin sa grupong nasa harapan niya at malamig na ngumiti. Ang sigasig na ipinakita nila ay magbibigay ng impresyon sa isang tagamasid na ang magkabilang panig ay matandang magkaibigan na hindi nagkikita sa loob ng maraming taon. Haha, you're too polite. This is such a luxurious villa. The architecture is imposing but modest too. How bold. We are honored to be guests at this grand place. Tumawa si Larry bago nagpatuloy, masyado kang mabait, by the way. This is just a meal, and if I'm afraid of coming, I'm sure everyone will laugh their heads off if word gets out. Gutsy, nag-thumbs up si Monte kay Larry. Sa totoo lang, medyo naging tense ang relasyon nating dalawa kamakailan. Nag-aalala ako na baka matakot kang dumating pagkatapos mong isipin na may binabalak ako laban sa iyo. Tutal, sinaktan ni Blade ang nasasakupan namin kahapon. Ngumisi si Larry. Tara, hindi ganito ang unang beses na may nangyaring gulo sa pagitan ng mga lalaki natin. Hindi tayo makakaapekto sa mga walang kabuluhang bagay na ito. At isa pa, hindi naman kami maaaring tumanggi pagkatapos mong magpadala na may maghahatid ng imbitasyon sa amin. Moving on, sinadya ni Larry na bumaling kay Kevin at sinabi sa awkward na tono. Sa kasamaang palad, nagmadali kaming pumunta dito kaya wala na akong oras na maghanda ng regalo para sa iyo. Dumating ang iyong imbitasyon sa huling minuto, kaya sana ay hindi mo ako pansinin na dumalo sa pagdiriwang ng iyong kaarawan nang walang dalang anumang regalo. Siyempre hindi. Ang presensya mo rito ay tanda ng paggalang sa akin, at sapat na iyon na regalo. Ang matangkad, matipuno, at medyo chubby, ang sabi ni Kevin sa magaspang na boses. Oo, ang iyong pagdalo ay ang pinakamagandang regalo. Agad na nag-echo si Monte kasabay ng pag-imbita niya kay Larry at sa iba pa sa loob. Pakiusap, pumasok ka. Akala ko magdadala ka ng 100 o 200 tao dito, kaya lahat ng mga mesa na nakikita mo ay nakahanda doon. Hindi ko akalain na iilan lang pala sa inyo. Pero who cares? Your presence is more than we can ask for. Napahagalpak ng tawa si Larry nang marinig iyon. Hahaha, ang sarap mo, Monte. Bakit kailangan kong magdala ng maraming tao para lang kumain? Sa tingin mo ba duwag ako? Haha, hindi naman. Bakit ko naman iisipin yun, kaibigan? Hindi ba nakagawa ng marka si Draco Hall sa pagpatay ng maraming tao?
Sinabihan ako na ang iyong lakas ay umabot na sa rurok ng isang mandirigma at halos papalapit na sa isang grandmaster. Monte had a genuine smile on his face while making that remark. Oo naman, maraming mga mesa ang na-set up sa isang patio sa labas, na may ilan pa sa loob ng isang bulwagan. Maraming mayayamang negosyante ang nagsimulang dumating, at lahat sila ay nakatanggap ng proteksyon ng Cedar Gang. Ang mga pagsisikap ng mga negosyante ay garantisadong magiging maayos, at ang kailangan lang nilang gawin ay magbigay ng ilang buwan ng benepisyo sa Cedar Gang. Matapos makita ang pagdating ni Larry at ng kanyang mga tauhan, ilang dosenang tao ang tumayo at nakangiting sumalubong sa kanila. Karaniwang kaalaman na ang relasyon ni Monte at Larry ay napaka-tense, at ang kanilang maliwanag na pagpapakita ng mabuting kalooban sa isa't isa ay natakpan ng madugong labanan sa pagitan ng mga paksyo ng pribado. It's my honor to have you here, Larry. Halika at maupo ka. Inakay ni Monte ang grupo ni Larry sa malaking mesa sa gitna at sinenyasan silang maupo. Bukod kay Monte, One Eye, at iba pang mas mataas sa posisyon, mayroon ding ilang kilalang mayayamang negosyante na sumama sa kanila sa mesa. Sumunod naman si Severin nang walang alinlangan at umupo sa isa sa mga upuan sa tabi ni Larry at Blade nang makita silang umupo. Kumunat ang noo ni Monte nang makita niya na ang isang random na lalaki na dinala ni Larry ay nagpasya na umupo sa malapit na mesa. Ipinagpalagay niya na ang lalaki ay malamang na isa kay Larry na mga subordinate, kaya nagulat siya na ang lalaki ay magkakaroon ng gayong pagwawalang bahala sa posisyon at umupo doon sa parehong mesa na kasama nila. Si One Eye ay tumingin ng mabuti kay Severin at nataranta. Ikaw? Nagulat si Monte nang makita ang reaksyon ni One Eye at tinanong niya, kilala mo ba siya, One Eye? Ito ang lalaking nanakit kay Jade Stone kagabi. Pumunta ako para tumulong, at bilang resulta, nabuli kami ni Blade at ng kanyang mga subordinate. Sabi agad ni One Eye. Nang marinig iyon ni Blade, tumawa siya. Hindi santo si Jade para sa plano laban kay Mr. Severin, at nakakainis na pumunta ka doon para tulungan siya. Napukaw si One Eye sa sinabi ni Blade, at napatayo siya sa galit habang pinaghahampas ang kanyang mga kamay sa mesa. Sinamaan niya ng tingin si Blade. Huwag mong kalimutan na ito ang lugar ng Cedar Gang. Mind your words, Blade. Matagal na akong nagtitiis sa iyo. Tumayo din si Blade, na ikuyom ang kanyang mga kamao, at pinandilatan ang kabilang partido. Anong gagawin mo ngayon? Labanan mo ako. Halika sa akin pagkatapos. Mag one-on-one tayo at tingnan kung sino sa atin ang mabubuhay. Agad na nag-igting ang dalawang panig, at ang ilan sa mga tao ng Cedar Gang ay agad na tumayo at nagtaas ng kanilang bantay. Namula ang mukha ni One Eye. Siya ay may stellar combat power at isa sa mga mas mahusay na tao ni Monte. Gayunpaman, wala siyang pagkakataong manalo sa one-on-one fight laban kay Blade. Dahil naranasan niya ang lakas ni Blade noon, alam niyang hindi siya kalaban sa lalaki. Umupo ka, One Eye. Enough with your nonsense. Kung ano man ang nangyari kahapon ay nakaraan na, at ngayon ang kaarawan ng ating second in command. Hindi mo ba alam na ang iyong mga aksyon, ay itinuturing na tanda ng kawalang galang sa kanya? Napangiti ng mahina si Monte at sinenyasan si One Eye na umupo. Naniniwala siya na hindi magiging problema para sa kanila na patayin si Larry o si Blade basta't siya ang nagbigay ng utos sa kanyang mga nakatalagang tauhan na gumawa ng isang ambush. Ngunit kung si Larry at Blade ay lumaban ng ngipin at kukulaban sa grupo ng mga lalaki, ang Cedar Gang ay magdurusa ng husto kahit na nagawa nilang makumplito ang kanilang layunin ng pagpatay. Gayunpaman, kung magagamit ni Monte ang lason na alak na inihanda niya upang alisin ang dalawang pinuno mula sa larawan, kung gayon ang natitirang mga tao ay magiging isang piraso ng cake para sa kanila. Hindi tulala si One Eye, at naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Monte. He cupped his hands and bowed to Blade in a fake show of sincerity, paumanhin. Ikaw ang aming bisita ngayon, at tama ang aming kagalang-galang na pinuno. Ano man ang nangyari sa nakaraan ay dapat na iwan sa nakaraan. We ought to do our very best to play host to our valued guests.
Umupo ulit si Blade nang makita niyang nakaupo din si One Eye. Tumingin muli si Monte kay Severin, at saka sinabi kay Larry, "Kaibigan ko, sino itong binata dito? Mukhang maganda ang relasyon mo sa kanya." Ngumiti si Larry at nagpakilala. "Ito si Mr. Severin Fulet, isang milagrong doktor. Hindi maganda ang pakiramdam ko kanina, pero ginamot niya ang kalagayan ko para gumaling ang katawan ko. Dahil nag-guest siya sa lugar ko at inimbitahan kami ng mga tauhan mo para sa pagdiriwang na ito sa huling minuto, napagpasyahan kong dalhin na rin ang mabuting doktor." "Ah, so isa siyang miracle doctor." Napangiti ng masama si Kevin matapos marinig iyon. "Hehe, maraming tao ang nagsasabing sila ay mga miracle doctor, ngunit karamihan sa kanila ay walang iba kundi mga manloloko. Marahil ay iilan lamang sa kanila ang may tunay na kasanayan sa medisina." Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, gumawa siya ng isang punto upang bigyan si Larry ng isang patagilid na sulyap. "Huwag kang magpakatanga." Si Monte, gayunpaman, ay agad na nag-ayos ng mga bagay-bagay at sinabi, "Ano ang sinasabi mo? Si Larry ay isang matalinong tao. Hindi mo talaga akalain na ang lalaking namumuno ngayon sa Draco Hall ay madaling malinlang." Pagkatapos ay bumaling siya sa katulong at sinabi, "Haha. Well, maaari mo nang ihain ang pagkain." Agad na inihain ng katulong ang pagkain. Pagkatapos ay binuksan ni Monte ang isang bote ng masasarap na alak na luma na sa loob ng maraming taon at sinabing, "Ito ang alak na natanda na sa loob ng napakaraming taon, at karaniwan ay hindi ko magawang inumin ito. Ngunit ngayon ay iba. Maaari bang may pumunta rito at punuin ang mga baso ng lahat?" Agad na lumapit ang isang subordinate at pinunan ang baso ng lahat. "Halika na, lahat. Magtaas tayo ng baso para ipagdiwang ang ika-30 kaarawan ni Kevin, ang ating pangalawang in command." Tumayo si Monte at nagsalita habang itinataas ang kanyang baso. Tumayo si Larry at ang iba pa at itinaas din ang kanilang mga baso ng alak, ngunit nang makita nilang walang umiinom ng alak, nakipagpalitan ng tingin si Larry kay Blade at nakaramdam din ng takot na uminom. Sa kanilang pagkataranta, ininom ni Severin ang lahat ng ito sa isang lagok at nakangiting sinabi, "Kamangha-manghang. Ito ay talagang masarap na alak." Kumibot ng ilang beses ang mga sulok ng labi ni Larry at inisip niya kung ang bagong Supreme Leader ng Draco Deus Hall ay ganoong katapang at tanga na isang tao. Para bang hindi siya nag-aalala na baka may mali sa alak, lalo na't hindi pa nakakainom ang mga host. Bahagyang nagulat si Monte nang makitang hindi pa rin umiinom ng alak sina Larry at Blade, kaya pinunasan niya sila. "Hehe, bakit hindi kayo ni Blade ang umiinom ng alak? Natatakot ka ba na baka may lason?" Ininom niya itong lahat sa isang lagok nang matapos siyang magsalita, at si Juan ay kasama ang iba ay nilagok din ang lahat. "Okay. Uminom na tayong lahat, so I'm sure you trust me now, right?" Ngumiti si Monte, Sam Andal, at sinabi sa iba, "Kumain na tayo, lahat." Uminom sina Larry at Blade ng kanilang alak nang makita nila ang mga tauhan ni Monte na umiinom ng lahat ng alak. Kasabay nito, nagsimulang mag-alinlangan si Larry sa kanyang sarili at napag-isip-isip niya kung nag-overthink siya sa mga bagay-bagay at si Monte ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang lihim na motibo noong una. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 115. Halika, mga pards. Ituloy natin ang pag-inom. Sina Monte, Kevin, at ang iba pa ay nagbuhos ng mas maraming alak para sa grupo ni Larry pagkatapos nilang magpista ng ilan sa mga pagkain. Naubos na nila ang isang bote ng alak, at tila walang kakaiba pagkatapos nilang inumin ito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Larry at Blade, dahil tila labis nilang iniisip ang sitwasyon at nasa ilalim ng maling akala na gustong lasunin sila ng Cedar Gang. Kahit na ganoon ang kaso, hindi sila nang ahas na maging masyadong pabaya kung sakaling lasingin sila ng Cedar Gang bago sila harapin. Hindi nagtagal, naglabas si Monte ng isa pang bote ng alak at ibinuhos para kina Larry, Blade, at Severin. Pagkatapos magbuhos ng alak para sa kanilang tatlo, muli nilang itinaas ang kanilang mga baso para e-toast sina Larry at Blade.
Nawalan na ng bantay ang dalawang lalaki at kinuha ang kani-kanilang baso ng alak para inumin ang alak. Hindi alintana ni Monte na hindi pa nahawakan ni Severin ang kanyang baso ng alak, dahil uminom man siya o hindi ay hindi mahalaga sa kanila dahil naniniwala sila na kaya nila siyang pasunurin. Huwag kang uminom ng alak na iyan, biglang babala ni Severin nang malapit nang uminom sina Larry at Blade. Bakit hindi? Kumunot ang noo ni Larry. Ngumiti ng mahina si Severin. Dahil may lason ito. Lason. Parehong nagulat si Blade at Larry at umasim ang mukha. Sa isang dulo, agad na tumayo ang mga tao ng Draco Hall at maingat na tumingin sa mga tao sa paligid. Naging tense ang atmosphere sa isang iglap. Saglit na natigilan si Monte pero maya-maya ay tumawa siya ng malakas. That's not funny. Mag-ingat ka sa lumalabas sa bibig mo. How is the wine poisonous when everyone here already drink it? Di ba sabay-sabay tayong umiinom? Dahan-daang tumayo si Severin at sinabi ng may malamig na ngiti. Ang alak sa iyong baso ay mula sa nakaraang bote, at anumang natitira sa bote na iyon ay walang anumang lason. Tumigil sandali si Severin at pagkatapos ay dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, ngunit ang alak sa kay Hallmaster Larry at ang mga baso ni Blade ay nagmula sa isang bote na kakabukas lang. Sa katunayan, ang dating bote ng alak ay hindi lason, ngunit ang bagong bote na ito ay iba. Kung sa tingin mo ay gumagawa ako ng mga maling akusasyon, bakit hindi ka makipagpalitan ng baso sa kanilang dalawa? Namula ang mukha ni Monte. Sinadya niyang makipag-usap kina Larry at Blade nang magpalit ng bagong bote ng alak dahil gusto niyang maagaw ang atensyon ng kabilang partido. Higit pa rito, nakainom na sila ng napakaraming alak na hindi na dapat magdulot ng anumang karagdagang hinala sa kanila. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, nasabi ni Severin sa isang sulyap na may malubhang problema sa bagong bote. Nagulat din si Larry, at nagpasalamat siya sa kanyang mga maswerteng bituin na hinanap niya si Severin at dinala siya kasama nila sa lugar ng Cedar Gang. Kung hindi niya ginawa iyon, pareho silang namatay ni Blade doon. How about it? Care to switch cups with me? Malamig na ngumiti si Larry kay Monte. Malamig na bamantong hininga si Monte at pilit na inihagis ang baso sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, isang tao mula sa Cedar Gang ang tumakbo sa pinto at sumipol. Pumasok kayo. Isang grupo ng mga tao ang sumugod at pinalibutan sila. Damn! Napagtanto ng mga mayayamang negosyanteng sumama sa kanila sa pagdiriwang na may plano si Monte na patayin sina Larry at Blade, at sila ay natakot kaya dali-dali silang umalis sa lugar at nagtago sa likod ng mga tao ng Cedar Gang. May problema tayo, Hallmaster. Ang tanging pagpipilian natin ay subukan at labanan ang ating paraan. Ang 20 o higit pa sa mga tao ng Draco Hall ay nataranta sa nangyayari, ngunit patuloy silang tumitig ng matindi sa kanilang mga kalaban. Ang mga pinahintulutang sumama kay Larry ay ang pinakamalakas sa kanilang grupo, at naisip nito na matagal na nilang itinatakwil ang lahat ng pagsasaalang-alang sa buhay at kamatayan. Ang araw na ito ay isang masamang araw para kay Larry at Blade. Dahil kung sila ay mamamatay, pagkatapos ay ang Draco Hall ay mabubuwag at ang Cedar Gang ay malamang nababangon upang maging pinakamalakas na puwersa. Yaong mga mayayamang negosyante na natakot sa likod ng Cedar Gang ay nagbulungan sa kanilang mga sarili at nasa ilalim ng impresyon na si Larry at ang iba ay mapapahamak. Hindi sila masisisi ng isa sa kanilang pag-iisip ayon sa mga linyang iyon dahil may mga 2 hanggang 300 taong may mataas na kasanayan sa Cedar Gang. Maaaring naiwasan mo ang lason na alak, ngunit hindi ka makakatakas ngayon. Sa sandaling ito, naghiwa-hiwalay ang mga tao upang bigyang daan ang 7 tao. Sila ay walang iba kundi ang mga masters mula sa Blood Gang na nagmula sa Riverson. Si Sinbad, kilala rin bilang Iron Claw. Napasulyap si Larry sa kanila at agad na nakilala ang isa sa mga malalaking lalaki sa kanila. Ang lalaking iyon ay isa sa mga may mataas na kasanayan na mga individual mula sa Blood Gang, at ang kanyang kamay ay nilagyan ng napakatalas na kuko na bakal, kaya ang kanyang moniker na Iron Claw. Galing ka sa Blood Gang. Kilala rin ni Blade ang tao at agad na sinamaan ng tingin si Monte.
Where's your humanity, Monte? Hindi ba nagkasundo ang tatlong grupo natin na hindi na makipagsabuatan sa mga puwersa sa labas anuman ang mga pangyayari? Wala ka bang ideya na nagdadala ka ng mga lobo sa bahay kapag nakikipagsabuatan ka sa mga puwersa sa Riversen? Malamig na senggal ni Monte. Ang mga mananalo ay nagiging hari at ang mga natatalo ay pinapalayas. Ganyan ka ba talaga kalimot sa mga simpleng katotohanan? Ang gusto ko lang ay manalo, at masaya akong magbahagi ng ilang mga benepisyo sa kanila. Ano ang dapat kong katakutin? Matapos sirain ang Draco Hall, ang aming Cedar Gang ang magiging pinakamalaki at pinakamalakas mula ngayon. Si Kevin ay humakbang pasulong, at sinabing may panunuya. Ang kawalan ng awa ay nagdudulot ng katatagan. Hindi ba yan ang iyong mantra, Blade? Ikaw, galit na nagngangalit si Blade, ngunit alam niya na siya at ang kanyang mga tauhan ay nasa sobrang problema. Si Larry ay tulad ng pessimistic tungkol sa kanilang mga pagkakataon, at tumingin siya sa kay Severin sa tabi niya habang nagtatanong, Mr. Severin, magagawa ba nating patayin ito? Napangiti si Severin matapos marinig iyon. Bakit natin gagawin iyon? Para makatakas. Naiinis siyang tumingin sa mga taong nasa harapan niya at sinabing, noong ako ay nasa kulungan, maaari kang pumili ng anumang random na loony bin at maaari nilang patayin ang lahat ng tao dito. Ngunit nang tumayo sila sa harap ko, napayuko ng masunurin na parang daga sa harap ng pusa. Haha, lahat ng tao marunong magyabang, bata. Bibigyan kita ng pagkakataong hamanin ako one-on-one. Tikman ang bakal kung kuko ang kakayahan mo. Tumawa si Ironclaw habang lumalabas at hinahamon siya. Sigurado ka ba? Ngumiti si Severin, at kumuha ng kutsara sa mesa, at sinabi sa kausap. Pastahan tayo kung mapapatay kita o hindi gamit ang kutsarang ito. Mayabang na tanga. Wala nang sinabi pa si Ironclaw at mabilis na tinungo si Severin sa isang kisap mata na may matatag na mga yabag. Parang may 5 napakatalas na kutsilyo sa kanyang bakal na kuko, at itinutok niya iyon sa lalamunan ni Severin. Sa isang iglap, naiwasan ni Severin ang atake ni Ironclaw at sinaksak ang dulo ng hawakan ng kutsara sa leeg ng huli. Dumaan ang kutsara sa leeg ni Ironclaw na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ikaw! Bago pa makapag-react si Ironclaw at tinakpan ang kanyang leeg gamit ang kanyang kabilang kamay, ay bumagsak siya sa harapan na may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga huling sandali, nanatiling nakatulala siya sa kung gaano kabilis ang bilis ni Severin, at ang pag-iwas dito ay isang walang kwentang magagawa. Paano? Namutla sa takot ang mukha ng lahat habang nasaksihan nila kung gaano kadaling pinatay ni Severin ang isa sa 7 nangungunang manlalaban ng Blood Gang. Patayin sila. Matapos makabangon mula sa isang maikling sandali ng pagkatulala, si Monte ay agad na naglabas ng isang utos na may paniniwala na ang pagkakaroon ng lakas sa mga numero ay mapupuno si Severin, kahit na ang huli ay may parehong lakas tulad ni Larry o Blade. Gayunpaman, sumugod si Severin sa isang iglap, at inagaw ang machete mula sa isang nakababatang miyembro ng Cedar Gang, at agad na sumugod sa karamihan. Ang isa sa mga highly skilled na manlalaban ng Blood Gang ay pinugutan ng ulo. Isang tumalsik na dugo ang lumipad sa himpapawid, at isa pa sa mga mandirigma ng Blood Gang ang bumagsak. Pagkatapos ng ilang mabilis na pagkislap, ang natitirang mga tao na dumating upang magbigay ng kanilang suporta ay lahat ay pinugutan ng ulo. 7 tao ang namatay sa mga kamay ni Severin sa loob ng ilang segundo, at isang patunay kung gaano siya kabilis. Imposible. Ang mukha ni Monte ay naging pangit, at ang eksena sa harap niya ay parang isang bangungot. Bagaman itinuring niya ang kanyang sarili na isang mahusay na mandirigma, nadama niya na si Severin ay mas malakas kaysa sa 100 sa kanya na pinagsama-sama. Muling tumalsik ang dugo, at ang mga kapas-palad na biktima ay sina One Eye at Kevin. Bumagsak sila sa lupa habang nakahawak sa kanilang leeg, at bakas sa mga mata nila ang takot bago sila namatay. Hindi, imposible ito. Naikuyom ni Monte ang kanyang kamao at tatakbo na sana, ngunit isang malabo ang dumaan sa kanya at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang machete sa kamay ni Severin ay damapo na sa kanyang leeg. Patawarin mo ako! Patawarin mo ako!
Sabi ni Monte sa nanginginig na boses. Iyon ang sandaling naunawaan niya kung ano ang tunay na takot. Hehe, hindi ba mas maganda kung bubuhayin mo na lang ang mga araw mo nang walang gulo? I didn't want to kill you, but there's no point in spare you after you colluded with people from Riverson. Lowlifes like you are the kind of people I hate most. Nagsagawa siya ng isang mabilis na laslas na naglabas ng dugo mula sa leeg ni Monte at pumunta sa katawan ni Severin. Bumagsak si Monte ng malakas, at lumingon si Severin nang hindi man lang muling tumingin sa bangkay. Patay na ang inyong pinakamalakas na tao. Kung ang sinuman sa inyo ay nagnanais na magkaroon ng kaparehong kapalaran sa kanila, mas malugod kayong lumaban sa akin. Masyadong mabilis ang lahat. Sa oras na kinailangan nina Larry at Blade na pumatay ng isang pares ng mga tao mula sa Cedar Gang, ginawa na ni Severin ng magaan ang kanilang mga nangungunang sandata at pinugutan ng ulo ang 7 pinakamalakas na individual mula sa Blood Gang. Habang walang gumagalaw na nakatayo si Severin sa gitna, para siyang Diyos ng kamatayan sa mata ng lahat. Ang kanyang pagiging aloof at kawalang interes ay ginawa siyang ganap na hindi malapitan. Patawarin mo kami. Agad na lumuhad sa lupa ang ilan sa mga taga-Cedar Gang. Wala sa kanila ang may kumpiyansa na mananalo sa kabila ng kanilang dami. Kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na mamamatay sila doon, at marahil ay walang kabuluhan din. Pagkatapos ng lahat, kung maaari nilang saktan si Severin ay palaisipan pa rin. Sir, nagkamali kami. Sinunod lang namin ang utos ng aming pinuno. Mas maraming tao ang nagsimulang lumuhod. Nang makita ng iba sa kanila na parami ang mga nakaluhod, naramdaman nilang wala na silang magagawa kundi ihagis ang kanilang mga sandata sa lupa at lumuhod din. Mr. Severin, ikaw ay baliw kang malakas. Napalunok si Blade. Sa kabila ng maraming magagandang tanawin at karanasang iniaalok ng mundo, nabigla rin siya gaya ng ibang tao noong panahong iyon at maging ang boses niya ay nanginginig. Si Severin ang tunay na kahulugan ng malakas, at maaari pa nga siyang mapatay kaagad sa mga kamay ni Severin. Minsan ay pinaniwalaan ni Blade ang kanyang sarili na napakalakas, ngunit sa wakas ay napagtanto niya kung gaano siya kahina sa harap ng Supreme Leader ng Dracodeus Temple. Si Larry ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang mga kamay kay Severin bilang pagpapakita ng paggalang. Salamat sa tulong mo, Mr. Severin. Patay na sana kami kung hindi dahil sa iyo. Ngumiti si Severin. It wasn't a big deal. Medyo naiinis lang ako na puro dugo na ang damit ko. 2 araw pa lang mula nang makuha ko ito. Hamalakhak si Larry at tiniyak sa kanya, huwag kang mag-alala, Mr. Severin. Pamilyar ako sa tatak na ito, kaya magpapadala ako ng isang tao na kukuha sa iyo ng eksaktong parehong set mula sa tindahan. Tiyak na mahirap para sa iyo na magpaliwanag sa iyong asawa kung uuwi ka sa ganitong kondisyon. Tumango si Severin. Tama at nahulaan mo, iyon lang ang pag-asa natin. Matapos hilingin ni Larry sa isa sa kanyang mga nasasakupan na kunan ng larawan ang label ng damit ni Severin, sinabi niya sa natitirang mga tao mula sa Cedar Gang, ito ang tanda ng pagtatapos ng Cedar Gang. Magpapadala ako ng isang tao na sakupin ang inyong teritoryo at ari-arian sa lalong madaling panahon. Ang mga gustong manatili sa amin at sumama sa amin ay malugod na tatanggapin na gawin ito. Sino man nagugustuhin na hindi at umalis ay maaaring umalis sa kanilang sarili. Salamat dahil hindi mo kami pinatay. May tumangala at sumigaw. Ang iba ay nagsimulang sumama sa koro ng pasasalamat. Oo. Salamat sa pagligtas sa aming buhay. Ilabas ang mga bangkay na ito at harapin ang mga ito. At siguraduhin walang batik ang lahat. Walang sino man ang pinahihintulutang magpakalat tungkol sa ginawa ni Mr. Severin ngayon. Kung ang sino man sa inyo ay mabigo na panatilihing selyado ang inyong mga labi, aalamin ko kung sino sa inyo ang nagsabi nito at pagkatapos ay puputulan ko ang kanyang dila. Pagbabanta ni Larry sa kanila pagkatapos ng ilang pag-iisip. Tiningnan ni Blade ang mga mayayamang negosyanteng iyon na nanginginig na nakaluhod sa lupa at malamig na sinabi, kasama rin kayo dyan. Siyempre, huwag kang mag-alala, nangangako kaming wala kaming sasabihin.
Sabay-sabay na saad ng lahat habang nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanilang mga noo sa takot. Sa sandaling iyon, naglakad si Severin sa mesa at umupo. Dang, hindi pa ako nakakakain ng busog. Halika dito, Hallmaster Larry. Ituloy na natin ang pagkain. Aalis na tayo sa sandaling itapon na ng mga natitirang miyembro ng Cedar Gang ang mga bangkay. Lumapit si Larry at tumawa. Haha, medyo nagugutom na rin ako, sa totoo lang. Kain na tayo. Kapag bumalik na ang mga tauhan ko dala ang mga damit, maligo ka na tapos magpalat ng bago. Ngumiti si Severin. Naniniwala ako na ang alak sa mga bote doon ay hindi nilalagyan ng lason. Maaari nating inumin ang mga ito. Kunin mo. Nakangiting tumakbo si Blade at kumuha ng bote bago ito tinanggal at binuhusan ng baso para kay Severin na nakangiti habang sinabing, "Ikaw ay isang Diyos, Mr. Severin. Ano man ang mangyari sa hinaharap, palagi kang magiging boss namin. Oo, dapat ka naming tawagin bilang boss namin. Iniligtas mo ang buhay namin." Pumayag naman si Larry. Ngumiti ng pilit si Severin. Wala siyang pakialam kung ano ang tawag sa kanya basta hindi lang Supreme Leader. Ang mga bagong damit ni Severin ay dinala ng mabusog na sila sa pagkain. Siya ay nagpunta sa banyo sa loob ng villa, naligo, at nagpalit ng bago niyang damit. Pagkatapos, sinundan niya si Larry at ang iba pa sa kotse at naghanda para sa paglalakbay pauwi. Habang nasa sasakyan, pinag-iisipan ni Severin kung tatawagan o hindi ang isa sa kanyang mga apprentice at kalaunan ay nagpas siyang tumawag na lang. Guru, agad namang napatalon sa excitement ang isang middle-aged na lalaki sa loob ng isang marangyang villa at sinagot ang tawag ng makitang galing iyon kay Severin. May kailangan ka bang gawin ko, Master? Napangisi si Severin. Kumusta ka na? Lahat ay magiging mabuti para sa iyo. Hehe. Napakaganda nito, ngunit ang pagiging nasa spotlight ay medyo hindi komportable dahil kinikilala ako ng lahat saan man ako pumunta. Si Warren Siegfried, isa sa mga bayani sa digmaan, ay tumawa at sinabing, "Mas natutuwa ako sa digmaan. Ngayong bumalik ako, napakaraming tao ang gustong makipag-cozy up sa akin, at hindi ko alam kung alin sa kanila ang tunay at kung alin ang nagsisinungaling. Lahat ay sinusubukang ipakilala sa akin ang kanilang anak o apo, at iyon ang isa sa mga bagay na nakakainis." Pagkatapos mag-tangent, muling nagtanong si Warren, "Oh yeah, ano ulit ang gusto mo sa akin?" "Bueno, kailangan kong padalhan mo ako ng ilang malalakas na bodyguard para bantayan ang aking pamilya. Ang pangunahing inaalala ko ay hindi ako makakatabi sa aking mga magulang sa lahat ng oras." Sabi ni Severin. "I see, that won't be a problem at all. Just leave it to me. Can you send me your address?" Nakangiting sabi ni Warren. Ang gayong pabor ay hindi maaaring maging mas madali para sa kanya. Nagpalitan ng tingin sina Larry at Blade at medyo natigilan matapos marinig ang sinabi ni Severin sa tawag. Ang marinig si Severin na humihiling sa ibang tao sa halip na sa Draco Hall na protektahan ang kanyang pamilya ay nangangahulugan na malamang na hindi masyadong mataas ang tingin ni Severin sa mga tao ng Draco Hall. Bukod dito, ang tao sa kabilang dulo ng linya ay tila tinawag si Severin na Master, na nagpakita na si Severin ay may mga apprentice. Sa paghusga sa kung gaano kalakas si Severin, maaaring mahihinuhan na ang kanyang apprentice ay hindi rin magkukulang sa lakas. Pagkaraang tapusin ni Severin ang tawag, ngumiti siya ng mahina sa kanilang dalawa at sinabing, "Huwag kayong padalos-dalos. Hindi naman sa minamaliit ko ang mga tao ng Draco Hall. Natatakot lang ako na baka mabuo ang relasyon namin ng Draco Hall." "Naiintindihan namin, boss." Tumango si Larry, ngunit alam niya sa kanyang puso na anuman ang mga pagsasaalang-alang ni Severin sa hindi paghiling sa kanila na ipadala ang kanilang mga tauhan, malinaw din na ang mga taong ipinadala ng mga disipulo ni Severin ay maaaring pambihirang mga individual. May huminto na sasakyan sa gilid ng kalsada sa labas ng villa kung saan nakatira si Severin. Nasa loob ng sasakyan sina Easton at Lucy, na parehong nanginginig sa takot matapos ang kanilang nakita. Narinig nila mula kay Jada na pupuntahan ng Stone si Severin,
at agad silang nagmanehong dalawa para lang masiyahan sa Schadenfreude at makita kung paano haharapin ng Stones si Severin. Gayunpaman, nagulat sila nang makita si Victor, ang pinuno ng mga Stones na lumuhad sa harapan ng bakuran kasama si Jada at ang mga bodyguard ng Stones. Nakita ang buong grupo na sinasampal ang kanilang mga sarili at nanunumpa na hindi na muling guguluhin si Severin at ang kanyang pamilya. Noong una ay inakala nila na naghahalusinate sila, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nila na ang pinuno ng Draco Hall ang nagpilit sa mga Stones na lumuhad. Bigla na lang nilang napagtanto na si Severin pala ay konektado kay Larry at Blade kahit papaano, at ang relasyon sa kanila ay maaaring hindi kasing simple ng tila. Ang dalawa ay nanatili sa kotse bago at pinanood ang Stones na umalis sa kawalan ng pag-asa. Lumunok si Easton, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan, saka huminga ng kaunti bago bumaling kay Lucy na hindi makapaniwala. "I'm not seeing things, am I? The people from Draco Hall didn't even hesitate to offend the Stones just to help Severin. How does he have so many connections?" Naramdaman din ni Lucy ang pag-init ng kanyang ulo ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na ang dumi, ang kawawang lalaki ay magiging napakalapit sa isang tulad ni Larry at makahingi pa ng tulong sa kanya. Sa pagkakataong iyon, medyo nakaramdam siya ng panghihinayang habang nakatitig sa marangyang villa sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan, dahil malamang na siya ang nakatira sa villa na iyon kung hindi niya piniling makasama si Easton. Tiningnan ni Easton ang natarantang ekspresyon ni Lucy at bahagyang hinigit siya ng kanyang siko. "Ano bang iniisip mo? Para kang natulala." Noon nabalik sa katinuan si Lucy. "Oh, ano nga ulit ang sabi mo?" Naramdaman ni Easton na napa-facepalm at wala siyang pagpipilian kundi ang ulitin sa kanya. "Tinanong kita kung paano nakilala ni Severin ang mga tao mula sa Draco Hall. Hindi ko maalis ang pakiramdam na iginagalang siya ni Larry at ng iba pa." Hindi nakaimik si Lucy. "Hindi ko alam. Bakit mo ako tinatanong? Tara puntahan natin si Jada." Nagpasya si Easton. Pinaandar niya ang kotse at dahan daw ang nagmaneho patungo sa villa ng mga Stones. Bumaba ang dalawa sa sasakyan at pumasok. "Sumpain kita, Severin. Ginagawa kong misyon ko ang patayin ka. Ako ang iginagalang na pinuno ng mga Stones, ngunit pinilit mo akong lumuhad sa iyo." Lubos na kasuklam-suklam. Isang malakas na sigaw ang narinig nang makarating sina Easton at Lucy sa harapan ng bakuran. Kabanata 120. Ang taong naglalabas ng kanyang galit ay walang iba kundi si Victor, at ang kanyang galit na dagandong ay parang isang galit na hayop. Sa sandaling iyon, nagsimulang magduda rin si Jada sa kanyang buhay. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na sasampalan siya ng 3 beses sa loob ng 2 araw. Gayunpaman, ang kabalintunaan, siya ay hindi pangkaraniwang kalmado habang nakaupo siya doon na walang laman. Ilang sandali pa, sinabi niya kay Victor na galit na nakatayo doon, "I don't think it'd be that easy to kill him now, Dad." Mr. Larry kept on calling him Mr. Severin, so it shows that their relationship is far from ordinary. Kung papatayin natin si Severin habang wala si Larry at ang mga tauhan niya, masasaktan pa rin natin ang Draco Hall. Habang sinasabi niya iyon, huminto siya at nagpatuloy, "Ang mga tao ni Draco Hall ay hindi tanga, alam mo. Si Larry at Blade ay mga tusong matandang fox, at alam nila na hindi tayo magkasundo ni Severin. Kung biglang namatay si Severin, maaari mong etaya na sila ay darating sa ating pintuan. Sigurado ka bang wala ka nang magagawa?" Medyo nagdadalawang isip pa sa pagsuko sina Prunella at Cecil nang maisip nila si Patrick na nakahiga sa hospital bed. Galit pa rin si Victor, at nang makita niya ang mag-asawa, galit na hinampas niya ang mga ito at sinabing, "May decency ba kayong tanungin ako niyan? Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako napahiya ng ganoon at pinilit na lumuhad ngayon. Kasalanan niyo lahat ito. Ang mga third-tier na pamilya na tulad natin ay hinding-hindi makakayanan na saktan ang Draco Hall." Pero, marami pa ring gustong sabihin si Prunella, pero agad siyang pinutol ni Victor. "Umalis ka na, at huwag ka nang lalapit sa akin sa hinaharap.
Angal niya. Dapat na tayong umalis. Hinawakan ni Cecil ang kamay ni Prunella at lumabas. Tito Victor, Jada, anong nangyayari dito? Pumasok sina Easton at Lucy at nagkunwaring walang alam. Nagpakita siya ng pagmamalasakit sa kanila at nagtanong, sino ang matapang na saktan ka? Hindi pa nawawala ang apoy sa puso ni Victor, at tinitigan lang niya si Easton ng walang kabuluhan habang nagtatanong, bakit kayo nandito? Napangiti ng awkward si Easton at nagluto ng random na dahilan. Nandito kami para sunduin si Jada at sumama sa kanya sa pamimili, ngunit hindi ko inaasahan na darating ako sa ganoong masamang oras. Hindi ibinunyag ni Jada ang katotohanan at sinabi lamang na may malamig na ekspresyon, wala lang. Nakipag-ayos lang kami kay Severin, pero dinala ni Larry at Blade mula sa Draco Hall ang mga tauhan nila dito at tinulungan si Severin. Napahiya kami ng tatay ko. Nang marinig iyon ni Easton ay agad siyang nagkunwaring galit at naikuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang marinig lang ang pangalan na iyon ay sapat na para kumulo ang dugo ko, Jada. Sinira niya ang kasal ko, at itong nawawalang daliri sa kamay ko ay kasalanan niya rin. Tiningnan ni Victor ang kamay ni Easton, at pagkatapos ay inaliw siya, nabalitaan ko na ang nangyari sa mga lock. Si Severin daw ay bihasa sa medisina, at maswerte siya na may utang si Henry sa kanya pagkatapos niyang iligtas ang buhay ni Henry. Ang ikinagulat ko ay may kinalaman siya kay Draco Hall. Talagang minaliit namin siya. Hindi mo ba sinabi na si Severin ay isa lamang na walang pera o kapangyarihan? Paano ito at may kaugnayan siya sa Draco Hall? Kung hindi ako naniwala sa kalokohan mo, hindi sana kami haharap sa ganitong kahihiyan ngayon. Halatang sinisisi siya nito sa nangyari.